unang-una, talagang pinanganak sila after martial law. So that's a given. Pero yung malaki ritong kasalanan, yung pagtuturo sa ating formal education system, kaugnay ng martial law period, nakabase sa mga libro na either napaka-bland ng handling panahon doon, hindi kaya outright na nagsisimula ng actual na impact ng martial law. Kaya nga, yung nakikita mo lang usually sa description nila, yung may mga bagong infrastructure na tinayo, like the Cultural Center of the Philippines, hindi yung social impact ng martial law. Before martial law kasi, or before Marcos, 1965, isa tayo sa mga better off economies sa buong Asia. By the time nag-end ang martial law, nandun tayo malapit sa bottom. At ang tagal bago makarecover. In fact, nagre-recover pa rin tayo. So yung mga ganun, hindi mo makikita kasi intangible yun eh. Nang nakikita ng mga bata ngayon, mas mahirap yung buhay, mas magulo. Kumbaga yung ills ay nandiyan pa rin. Ang hindi nila na-connect na ang mga ito may historical context at may historical roots. May similar na kakulangan ng media. Kasi very strong impact ng media sa ating kabataan. Hindi nila rin-discuss ang martial law. Only if there is a celebration, halimbawa, anniversary, people power. But then, wala namang in-depth discussion. What really happened? Pinagbasihan ng celebration na yan. So in the same way ng martial law ay medyo nakukonfuse na sila. Nakukonfuse na sila sa people power. What is it? Alalahanin mo, at ito naman isang given. The lens na ginagamit ng mga mamamayan eh siyempre present. Kaya nandun palagi yung comparison eh. Ma'am, surprising po ba na this young generation doesn't know? It's not surprising kasi that's a whole generation after martial law. If you ask me about the Japanese occupation, of course, I will not have memory of something which I did not experience, even vicariously. There's a variety of exposure to this particular topic. Ang collective memory kasi depende din sa mga tao. Like ako, because I was actively involved, siyempre, napaka-vivid ng memories ko nun. But some other people might have been in the sidelines, just in the margins. So, wala lang silang memory doon. Wala lang. Ang acts of living nila, daily acts of living nila, pareho lang. Hindi sila na-apekto no. Yung mga taong nagkaroon ng yung mga napatay noon, yung mga nag-disappear, yung mga na-torture, siyempre, damdam na damdam nila yung effects ng martial law. For me, siguro pag tinanong mo ako din yung martial law period. Except yung one instance na nag-intrude sa academic freedom namin. Kasi minsan nagtatanim sila ng estudyante, tapos merong isang professor dyan ng history na nagsabi ng against Imelda Marcos, napreso din siya, no? Dahil hindi niya alam, meron palang nakatanim sa klase niya. Bukod doon, siguro all the rest are all right, no? Kasi pag, yan nga mahirap naghusga na talaga agad tayo kay Marcos, hindi pa natin sinasaliksik bakit niya ginawa yon. And talagang ang gulo-gulo ng bansa natin, no? At only under a martial law regime can people really be disciplined, no? Yung maliliit na bagay like naglalakad hindi sila nagja-jaywalking, no? Maliit na bagay but bigger things for the discipline of the nation, di ba? Unfortunately, you need the martial law regime first of all para magkolekta ng mga arms. Talagang noon pag tinignan mo yung crime rate, talagang bumulusok pa pababa. No? It was only during martial law na nagkaroon ng bureaucratic reform si Marcos na 1965 pa niya inumpisahan. Nasa aklat ko yun 10 years later sa kanya nabalasa yung gobyerno. It really takes a martial law regime to do bureaucratic reform. Kasi walang taong gusto magpa-abolish, walang department na gusto magpa-merge, di ba? Naiintindihan ko yung mga nananariwa ng kanilang mga kasaysayan noon
Nagusto nila yon kasi it was really a time of, it was very peaceful, it was very orderly. So, depende na rin sa tao mag-judge kung mas maraming plus, mas maraming minus. Yung sigon sa sinabi ko kanina, kung namatayan ka, meron kang relative na tinorture, etc. Certainly, ang dulo mo doon minus. Sa akin na, while it is true, activista din ako as a faculty, but very benign kasi yung effect ng martial law sa akin, no? So, sa akin, plus ang dulo niya. Diba? Because people power is basically a Manila event. So, what about the rest of the country? Because martial law was over the rest of the archipelago. Marcos really is our best president. Tingin ko unang-unang malaking usapin dyan yung poverty. Kasi nandun yung ekspektasyon right after martial law. Namumuti ng buhay ng mga tao. Of course, alam natin na complex phenomenon yung poverty. Hindi naman martial law lamang pinag-ugatan nito. Ang malaki talaga na-address ng yung question ng demokrasya. May mga tao ay hindi na natutulog. Hulihin ka. At saka to a large extent, yung accountability na ibalik. Pagbagsak ni Marcos, hindi automatic na gaganda buhay nila. Ang ginawa lang sa tingin ko ng pagbagsak ni Marcos, tinanggal mo yung isang tinik na nagpapahirap sa tao, harapin yung mga problema nila sa buhay at nakatulong pa sa pagpahirap sa kanila. Hindi mismo yung ugat ng kahirapan na-address no. Yung sinasabing peace and order na dulot ng martial law, hindi totoo yun. Peace of the dead yun eh. Lalo na yung early years ng martial law, right and left, may mga mass arrest, may curfew noon, daming hinuhuli noon dahil sa paglabag sa curfew. At in the sense, yung gulo ngayon, means na hindi naman nagka-epekto yun eh. Natakot lang talaga yung mga tao noon, kaya may peace. Kung may mga nangyayari ng krimen at that time, ay hindi naman talaga nababalita sa balita kasi sino magbabalita? Ang nagbabalita, nasa loob ng kulungan. At sa takot mo lang. Hindi remembrance sa usapin eh. Ang usapin dun yung ma-internalize ng mga tao, yung lessons ng martial law. At hindi mo makukuha sa selebrasyon lamang. Dapat nandun yung partisipasyon ng tao sa actual democracy para makita nila yung actual na benefits nito. Yeah, but why is it so important that the young remember this part of our history? What about the other parts of our history? Equally important, if not more important. Kasi the fact that you're zeroing in on that particular part of our history already tells you something that, di ba, nagkaroon ka na ng selection. Selective yung memory mo kung ano yung tatanungin mo sa mga bata. Ba't hindi mo tatanungin yung Japanese occupation, which also happened long before their time? Why don't you ask about the Vietnam War, which also happened long before their time? Why don't you ask about the rice crisis, the oil crisis? Equally important, di ba?